trakan. Pwes, pasok siya sa banga. Ang 33 anyos na si Jovelyn Revilla, ang Pinay nani rockista sa Doha, Qatar. 33 years old, mukhang 40. Nakapagtapos sa kursong Bachelor in Vacuum, Major in Kuskus in the Cubeta, Master in Facebook. So ako ngayon. At may nakiki-rock and roll sa ating yaya, ang kanyang alagang Lebanese, ang 10 taong gulang na si Lana. At ang kaibigan nitong kapwa rin niya Lebanese, ang 9 na taong gulang na si Warid. Gamit ang sandok bilang mikropono, binibirit ng mga bata ang basang-basa sa ulan ng ages. Babasang-basa sa lahat, walang masilaluhan, walang malalapitan. May luha pa akong mailaluhan, at nagbabawasan ang aking kalungkutan. Naglilinis ako sa kusina, tapos dumating si Warid. Magkantahan tayo dito. Tapos sabi ko kay Lana, Lana, sabayan mo si Warid ha. Tatapusin ko lang yung paghuhugas ng plato. Sige, tapos kantahan tayo. Isinet ko yung cellphone ko sa lamesa. Tapos, yun na. Katsada na kami lahat. Sayawan, kantahan. Well, hindi ko na lang inisip kung ano yung itsura namin. Basta, ganun na lang talaga ako. Aminado si Yaya Jovelyn, hirap siyang mag-Ingles. Kaya madalas daw niyang kinakausap at tinuturuan ng Tagalog ang alaga niyang si Lana. Sa isipan ko. Ang kaibigan naman ni Lana na si Warid, Pinay rin ang nani. Kaya mahusay rin daw itong managalog. Iyan puti sa aking katawan, ihip ng hangin at katahimikan. At ang mga batang Lebanese na ito, aliw na aliw sa Tagalog songs. Kahit sa totoo lang, hindi naman daw nila ito lubusang naiintindihan. And we know also words in Philippine, like, anong pangalan mo? It means, what's your name? And, kumusta ka? How are you? How are you? And salamat, that means thank you. Iyan puti sa aking katawan, ihip ng hangin at katahimikan. I learned the songs by singing it and by my nanny, and she takes care of me. And I learned the songs from my nice Jovelyn Baliway Revilla, and I love her. And my favorite Filipino song, Basang-Basa sa Lang. And we love AGs and sex bombs. Yeah. Sa dami ng mga nag-like at nag-share sa kanilang video, itinampok na rin sila ng isang online show sa Qatar. Basang-basa sa lahat, walang masisalungan, walang malalapitan. Sana maluha pa, walang kang mailuha, at nagbabawasan ang aking kalungkutan. Vlogger din siya. May column pa sa isang Pinoy tabloid sa Qatar. Dagdag racket din daw ang mga ito para siya'y makaipon. Pagkatapos ko maghugas, pag may maisip akong isulat, tatakbo ako sa kwarto ko, sinusulat ko sa papel. Sumusulat din si Jovelyn ng mga kwento na ipinupost niya sa Facebook. Katunayan, may 2 libro na rin siyang nailathala. Ang isa rito, ng mga OFW sa Middle East. Sabi ko sa sarili ko, dapat makagawa rin ako ng book. Ambisyosa kasi ako. Yung may pangarap ka na, dapat tuparin mo. Wag kang, hindi ka nakatapos ng pag-aaral, hindi mo na matupad yung mga pangarap mo. Ibang klaseng nani nga si Yaya Jovelyn. Nag-uumapaw sa talento at positibong disposisyon sa buhay. Gayunman, katulad ng karamihan sa ating mga OFW, ginagawa ni Jovelyn ang lahat ng ito para bigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Taong 2004 nung umalis si Jovelyn para makipagsapalaran sa Dubai. Ang pagka-homesick niya noon, pinalala pa dahil sa pagmamalupit daw ng kanyang amo. Tinitipid daw siya nito sa pagkain. Sa Dubai ko naranasan yung maglagay
ng tinapay sa loob ng bra. Isusok-sok mo yung tinapay mo sa loob ng bra. Para kung magutom ka, papasok ka sa CR, kain ka ng kain doon. Kasi madamot talaga siya eh. Kung ano lang yung ibigay niya sa'yo, yun lang yung kainin mo. At ang masahol pa rito, pinagbubuhatan din siya ng kamay. Nasampal talaga niya. Hindi ko alam anong gagawin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, Madam, ibalik mo ko sa agency. Ayoko magtrabaho sa bahay mo. Talagang hinila niya yung bag. Kinulong nila ako sa bahay nila ng 1 linggo. Pero para sa kanyang pamilya, tiniis lahat ito ni Jovelyn. Bago nila ako pinabalik sa agency, pinalinis muna nila sa akin 4 na kotse. Nanginginig ako sa ginaw sa labas. Pinapuspos niya ako sa lahat ng mga sulok-sulok ng bahay niya. Linisin mo to, gawin mo to, hugasan mo to. Pagkatapos ng madilim na kabanatang yon sa buhay niya, bumalik siya ng Pilipinas taong 2009. Pero nung sumunod na taon, sumugal muli na masukan bilang yaya. Sa pagkakataong ito, sa Qatar, sa pamilya Gosseni. Sa kauna-unahang pagkakataon, dito raw naramdaman ni Jovelyn na hindi siya itinuring na iba. Kaya bilang pasasalamat, ang alaga niyang si Lana, minahal niya bilang tunay na anak. Doon ko na naramdaman na tinuring nila akong pamilya. Hindi ka katulong sa bahay na to. Parte ka ng pamilya to, respetuhin mo lang kami. Maging mabait ka lang. Huwag lang daw ako gagawa ng kalukuhan. Magiging maayos yung ano namin. This is I always do Lana's hair, like this. And she always teach me how to speak English properly because I don't have grammar. She's bad in English. Don't say that! My message for Ate Jo is to Jal. I wish she can stay in my house because I love her and she takes care of me and I wish she can teach me more songs. Lalo pa tuwing nakikita raw niya ang kanyang alaga, naaalala niya kaisa-isa niyang anak na si Kenneth na iwan sa Pilipinas. Tapos sabi ko sa sarili ko, ayoko maranasan ng anak ko. Yung pangarap ko na hindi natupad. Gusto ko iparanas sa kanya na yung buhay na kaya ng mama mo, kaya kung anong kursong gusto mo, kaya mo ibigay sa'yo. Tuparin mo yung pangarap mo hanggat buhay pa ako. Dahil lahat ng paghihirap ko para sa'yo. Sa bayan ng Dimataling sa Zamboanga, nakatira ang anak ni Jovelyn na si Kenneth, 16 anyos na ngayon. Ang mga lolo't lola at iba pa nilang mga kamag-anak ang nag-aalaga sa kanya. Hindi lang pala ang kanyang ina na si Jovelyn ang nasa Qatar, pati na ang kanyang ama na si Marlon, isang construction worker. Dahil parehong nasa abroad ang kanyang mga magulang, pinagbubutihan daw ni Kenneth ang kanyang pag-aaral. Mag-aral po ng mabuti. Itulungan ko po siya kapag sila na po ay matanda. Achievements ko sa aking pag-aaral. At mukhang nagbubunga naman ang pagsusunog niya ng kilay dahil madalas daw siyang onripisyo sa Qatar ng kanyang ina. Pero hindi pa rin daw niya maiwasang magtampo, lalo pat ni minsan. Hindi pa raw ito nakadalo sa mga mahahalagang okasyon sa kanilang paaralan, lalo pa sa mga pagkakataong siya'y pinaparangalan. Gusto ko na nandito siya. Nagkamis na walang ina, walang nag-aaruga, walang nag-aalaga. Pinabaliwala ko na lang po. Iniisip ko na lang, darating din yung panahon, magkasama kaming 3. Masakit sa damdamin natin. Wala ka sa mga importante okasyon ng buhay niya. Hindi ko naranasan na isabit yung medalya niya. Hindi ko naranasan na i-celebrate yung birthday niya. 5 years old ko siya iniwan. Ngayon, 16 years old na siya. Wala ako. Wala yung presensya ko na isang ina. Ang sinabi ko lang sa kanya, balang araw maiintindihan niya yung proud ako sa anak ko, ma. Proud ako na kahit wala ako doon, nagsusumikap siya na magiging proud ka, ma. Balang araw magiging proud ka sa akin. Lahat ng sakripisyo at paghihirap ko dito, susuklian niya. Alam ni Jovelyn, malaki ang pagkukulang niya sa kanyang anak dahil na rin sa kanyang trabaho at sa malayong distansya sa kanilang pagitan. Napilit na lang daw niyang pinupunan sa madalas na pakikipag-chat sa kanya online. Masaya din ako. Ang tagal ng panahon na hindi kami nagkita. Sa personal, makita namin, yakapin namin si Jovelyn. Kasi ang tagal ng panahon hindi kami nagkita.
Masaya po ako kasi nakakausap po ang mama ko sa harap-harapan, kahit video lang. Pangarap ko sa susunod na taon, sana magkasama na kami. Nandiyan na ako sa piling niya. Isang buong pamilya kami sa magkakasama. Hindi na kami magkakaroon. Hindi mo talaga